Mariing itinanggi ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga aligasyong tumanggap umano siya ng pera kapalit ng mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Garcia, pabago-bago at hindi magkakatugma ang mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Anya mula sa kwento ng 4 na maleta ng pera, naging isang bag na lamang umano ito kalaunan. Nung una ako'y naakusahan ng 4 na maleta. 4 na maleta na nga yun na ibinigay daw sa akin sa harapan ng isang hotel dyan sa may bandang area ng Pasay. Bigla na lang naging bag na lang ngayon. Kasi susunod siguro, supot na lang ang paglalagyan. Medyo lumiliit na ng lumiliit. Nagbabago kasi po ang narrative. Ayon pa kay Garcia, hindi siya magpapadala sa emosyon at pinag-aaralan niyang mabuti ang mga kasong maaring isampa laban sa mga nag-akusa. Ngunit hindi lamang umano ang mga nagsalita ang nais niyang papanagutin. Sinisilip din niya ang posibleng pananagutan ng mga umano'y handler ng mga taong nasa likod ng operasyon. Pero kung kasi hindi ako makukontento nang sila lang ang kakasuhan maaari sila biktima, maaari nagpagamit, pero paano yung mga nasa likod? Paano yung mga nag-drawing, gumawa ng script? Mas mabigat pa rito, sinabi ni Garcia na isa sa mga natukoy sa kanilang paunang investigasyon ay isang dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines na umano'y may kaugnayan sa isa sa mga nag-akusa. Yung isa sa handlers dyan ay dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. And wala na po siya, matagal na rin wala sa AFP. May kaso nga po na hinaharap sa DOJ. So, ito yung mga klase ng tao na mga nasa likod. Kasabay nito, hinihintay raw ni Garcia ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, lalo na ang anggulo na may kapalit ang paglalabas ng impormasyon laban sa kanya. Sabi ng NBI, base sa initial investigation, may naibigay, meron daw pong nagsabi na. So, hintayin ko rin po yung NBI investigation kasi... Git pa ng COMELEC Chairman, walang lohikal na dahilan upang iugnay siya o ang komisyon sa mga flood control project ng pamahalaan. Anya, wala namang direktang kinalaman ng COMELEC sa pagpapatupad ng mga naturang proyekto. Ano po ba ang kinalaman ng isang COMELEC chairman o ng Commission on Elections for that matter sa flood control projects? Hindi naman po kami nagpapagawa ng kalsada. O kaya naman po wala naman po kami kahit na pinagawa na kahit isang flood control project kahit pa sa Commission on Elections. So ba't naman po kami... Sa ngayon, nagpapatuloy ang sariling investigasyon ni Garcia upang matukoy ang lahat ng posibleng sangkot bago magsampa ng formal na reklamo. Naniniwala rin siyang maaring may kaugnayan ng issue sa mas malawak na usaping politikal habang papalapit ang paghahanda para sa 2028 elections. Mariing itinanggi ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga aligasyong tumanggap umano siya ng pera kapalit ng mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Garcia, pabago-bago at hindi magkakatugma ang mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Anya mula sa kwento ng 4 na maleta ng pera, naging isang bag na lamang umano ito kalaunan. Nung una ako'y naakusahan ng 4 na maleta. 4 na maleta na nga yun na ibinigay daw sa akin sa harapan ng isang hotel dyan sa may bandang area ng Pasay. Bigla na lang naging bag na lang ngayon. Kasi susunod siguro, supot na lang ang paglalagyan. Medyo lumiliit na ng lumiliit. Nagbabago kasi po ang narrative. Ayon pa kay Garcia, hindi siya magpapadala sa emosyon at pinag-aaralan niyang mabuti ang mga kasong maaring isampa laban sa mga nag-akusa. Ngunit hindi lamang umano ang mga nagsalita ang nais niyang papanagutin. Sinisilip din niya ang posibleng pananagutan ng mga umano'y handler ng mga taong nasa likod ng operasyon. Pero kung kasi hindi ako makukontento nang sila lang ang kakasuhan maaari sila biktima, maaari nagpagamit, pero paano yung mga nasa likod? Paano yung mga nag-drawing, gumawa ng script? Mas mabigat pa rito, sinabi ni Garcia na isa sa mga natukoy sa kanilang paunang investigasyon ay isang dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines na umano'y may kaugnayan sa isa sa mga nag-akusa. Yung isa sa handlers dyan ay dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. And wala na po siya, matagal na rin wala sa AFP. May kaso nga po na hinaharap sa DOJ. So, ito yung mga klase ng tao na mga nasa likod. Kasabay nito, hinihintay raw ni Garcia ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, lalo na ang anggulo na may kapalit ang paglalabas ng impormasyon laban sa kanya. Sabi ng NBI, base sa initial investigation, may naibigay, meron daw pong nagsabi na. So,
Hintayin ko rin po yung NBI investigation kasi Git pa ng COMELEC chairman walang lohikal na dahilan upang iugnay siya o ang komisyon sa mga flood control project ng pamahalaan. Aniya, wala namang direktang kinalaman ng COMELEC sa pagpapatupad ng mga naturang proyekto. ano po ba ang kinalaman ng isang COMELEC chairman o ng Commission on Elections for that matter sa flood control projects? Hindi naman po kami nagpapagawa ng kalsada. O kaya naman po wala naman po kami kahit na pinagawa na kahit isang flood control project kahit pa sa Commission on Elections. So ba't naman po kami? Sa ngayon, nagpapatuloy ang sariling investigasyon ni Garcia upang matukoy ang lahat ng posibleng sangkot bago magsampa ng formal na reklamo. Naniniwala rin siyang maaring may kaugnayan ng issue sa mas malawak na usaping politikal habang papalapit ang paghahanda para sa 2028 elections. Mariing itinanggi ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga aligasyong tumanggap umano siya ng pera kapalit ng mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Garcia, pabago-bago at hindi magkakatugma ang mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Anya mula sa kwento ng 4 na maleta ng pera, naging isang bag na lamang umano ito kalaunan. Nung una ako inaakusahan ng 4 na maleta. 4 na maleta na nga yun na ibinigay daw sa akin sa harapan ng isang hotel dyan sa may bandang area ng Pasay. Bigla na lang naging bag na lang ngayon. Kasi susunod siguro, supot na lang ang paglalagyan. Medyo lumiliit na ng lumiliit. Nagbabago kasi po ang narrative. Ayon pa kay Garcia, hindi siya magpapadala sa emosyon at pinag-aaralan niyang mabuti ang mga kasong maaring isampa laban sa mga nag-akusa. Ngunit hindi lamang umano ang mga nagsalita ang nais niyang papanagutin. Sinisilip din niya ang posibleng pananagutan ng mga umano'y handler ng mga taong nasa likod ng operasyon. Pero kung kasi hindi ako makukontento na sila lang ang kakasuhan maaari sila biktima, maaari nagpagamit, pero paano yung mga nasa likod? Paano yung mga nag-drawing, gumawa ng script? Mas mabigat pa rito sinabi ni Garcia na isa sa mga natukoy sa kanilang paunang investigasyon ay isang dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines na umano'y may kaugnayan sa isa sa mga nag-akusa. Yung isa sa handlers dyan ay dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. And wala na po siya, matagal na rin wala sa AFP, may kaso nga po na hinaharap sa DOJ. So, ito yung mga klase ng tao na mga nasa likod. Kasabay nito, hinihintay raw ni Garcia ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, lalo na ang anggulo na may kapalit ang paglalabas ng impormasyon laban sa kanya. Sabi ng NBI, base sa initial investigation, may naibigay, meron daw kung nagsabi na. So, hintayin ko rin po yung NBI investigation kasi Git pa ng COMELEC chairman walang lohikal na dahilan upang iugnay siya o ang komisyon sa mga flood control project ng pamahalaan. Aniya, wala namang direktang kinalaman ng COMELEC sa pagpapatupad ng mga naturang proyekto. ano po ba ang kinalaman ng isang COMELEC chairman o ng Commission on Elections for that matter sa flood control projects? Hindi naman po kami nagpapagawa ng kalsada. O kaya naman po wala naman po kami kahit na pinagawa na kahit isang flood control project kahit pa sa Commission on Elections. So ba't naman po kami? Sa ngayon, nagpapatuloy ang sariling investigasyon ni Garcia upang matukoy ang lahat ng posibleng sangkot bago magsampa ng formal na reklamo. Naniniwala rin siyang maaring may kaugnayan ng issue sa mas malawak na usaping politikal habang papalapit ang paghahanda para sa 2028 elections.